Dadako na po no sa atin pong pagpapatuloy ng ating mga ginagawang pag-aaral, lalo-lalo na po sa atin pong mga tinatalakay na to, mga nagdaang mga linggo, at ito po yung ating mga paniniwalang Kristiyano, no po, bilang isang church, bilang isang iglesia, no po, at bilang mga mananampalataya. At yung huli po nating natalakayan po, kung natatandaan po natin, ay tungkol po no sa yung bautismo sa tubig at saka yung pong banal na hapunan. Tayo po yung magbabanal na hapunan ngayon sa umaga. Banal na. Minsan rini-question ng iba relihiyon yun, bakit daw nagbabanal na hapunan sa umaga. At saka nagbabanal na hapunan sa tanghali. Ang sabi po ng Panginoon ay gawin lang natin yon bilang pag-alaala. Yun po yung mahalaga doon. Kaya yan po yung umaga, tanghali, or hapon. Dahil kung tutularan po natin talaga yung sinabi ng Panginoon, ay dapat doon tayo magbanal na hapunan sa Israel. Susundan natin yung ginagawa niya. So ngayon po ay ito po yung atin pong aaralin naman po, no? Sabi nga po rito, bawat organisasyon, sekular man o iglesia, ay nakatatag sa mga tiyak at maliwanag na paniniwala. Ang mga paniniwalang ito ang naggagabay sa mga mithiin at mga gawa nila o natin. Hindi maaaring umunlad ang isang iglesia, katulad po natin, kung sila ay may kani-kanyang paniniwala at sila ay nagkakanya-kanyang gawa. Kaya nga po dapat magkakaisang isip po tayo, magkakaisang puso, lalo-lalo na po sa atin pong mga ginagawa sa loob ng iglesia. Hindi pwedeng, halimbawa, araw ng linggo, ay bahala na sila pastor doon, Basta ako minsan-minsan attend, yung mga ganon, dapat nagkakaisa po tayo. Ganon din po, tayo bilang Jesus First Christian Ministries, meron tayong statement of faith na tinatawag at ito ang naggagabay sa ating mga ginagawa bilang iglesia, halimbawa sa Antipolo, at sa pangkalahatan, sa pagmimisyon at pagtatanim ng mga bagong iglesia. So aralin po natin ang mga ito upang ating sila'y maisabuhay at maging panukat sa ating mga paniniwala at gawa. So atin pong basahin, ito po yung huling statement of faith natin, yung nasa dilaw. Ayan. Basahin natin, 1, 2, 3. Ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal at dapat na pag-ingatan. Ito ay makabiblia, panghabang buhay at sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ulitin po natin, 1, 2, 3. Ang kasal o tipang pag-aasawa ay banal at dapat na pag-ingatan. Ito ay makabiblia, panghabang buhay at sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa panahon po kasi natin ngayon, iba-iba yung paniniwala ng mga tao tungkol sa kasal. Yung iba nga para sa kanila, basta sila'y nagkaanak na, ay basta mag-asawa kami niyan. Yung mga ganon, basta kami matagal na kami, basta kami nagmamahalan, mga ganon. Basta kami nagkakaisa, ay hindi pwedeng tayo po ang magpapakahulugan lamang pagka ang pag-uusapan po ay yung tinatawag na pag-aasawa o yung tinatawag na kasal. Basta pastor, kasal na kami niyan sa banig, okay na. Diba? Ayos na yon. Hindi mahalaga yung mga ganyan-ganyan. Papel lang yan. Di ba yung mga ganon? Yun yung katuwiran ng marami po ngayon Pagka tinanong ka naman, anong katunayan mo na ikaw ay may asawa? Yung anak lang, di ba? Sasabihin ganon. Pero ano ang katibayan? Na ikaw nga ay may asawa na. Di ba? Yun po yung doon. Yun po yung pinakamatindi doon pag tinanong tayo. Kaya meron pong batayan. Yung
itinuturo ng Biblia kung ano po yung ibig sabihin ng pag-aasawa o yung tinatawag na ah, ano po, kaya atin pong tatalakayin po itong mabuti. Ano po? At sana maging matyaga po tayo. Napakahalaga po nito, no, sa ating panahon ngayon. Kasi ito ang nawawala na. Minsan nga hanggang namatay na eh. Ano po? Parang hindi nakasal eh. Kaya tuloy, ito po ginagaya ng mga ano? Mga ano? Mga bata. Kasi hindi nila binibigyan ng ano? Oo, ng halaga kung ano yung ibig sabihin po nun. Ano? Kaya yun yung sinusundan ng mga kabataan ngayon. Ano po? Imbis na yung mga magulang ano po ang maging halimbawa. So ito po yung ating tatalakayin sa umaga pong ito, no? Hindi na sila dalawa kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Ito po ang maring tugon ng Panginoong Yesus sa mga nagtatanong tungkol sa paghiwalayang mag-asawa nung kanilang panahon. Ano po? Sabing ganyan. Sa gitna ng samot-saring mga paniniwala at panukala, paano po ba natin dapat tingnan at pahalagahan ang tipang pag-aasawa? Atin po itong aralin upang maihanay natin ang ating mga gawi at paniniwala sa layunin ng Panginoon sa pag-aasawa. So babasahin po natin itong Genesis 1 verse 20 hanggang 28. Sige, basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Kaya po, yung pag-aasawa o yung kasal, ang Diyos talaga ang nagtatag niyan. Hindi yung tao. Sa simula't simula, yun na po yung kanyang ginawa. Kaya nga po, dapat maintindihan nating mabuti kung ano po ang ibig sabihin ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Ano po? So ano nga po ba ang tipang pag-aasawa sa mata ng ating Panginoong Diyos? Ano nga po ba ang tipang pag-aasawa sa mata ng ating Panginoong Diyos? Una po, ito ang tipan ng pagpapaging isa ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babae bilang mag-asawa. So ibig sabihin talagang pinag-iisa na ng Diyos yung lalaki at babae. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi na sila dalawa, kundi sila'y isa. Sabi pong ganon. Ano po? Kaya ang mag-asawa, yung talagang nagkakaisa sapagkat sila'y isa na lang. Yung magiging isa na sila, sa buhay nila, sa pagsasama, sa kanilang mga ginagawa, at kung ano-ano pa. Nagkakaisa dapat. Ay hindi ngayon, di ba? Misa yung asawa, kanya-kanya. Ano po? Pero hindi po gano'n, sa simula. So ito ang tipan ng pagpapaging isa ng Diyos sa isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa. So may mga katakdaan ng pag-aasawa. Hindi ito dapat pinagpapasyan lamang ng dalawang tao nang walang pagsasalang-alang sa kalooban ng Diyos tungkol dito. So ibig sabihin, dapat naiintindihan ng lalaki at babae kung ano po ang ibig sabihin ng pag-aasawa. Hindi siya yung tipong lang, yung parang sasabihin mo sa sarili mo, ay basta, ako ay na, yung
nakapag-asawa na, ay basta ako ay kaparehas. Kahit hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos yung iyong ginagawa. Tinatawag na natin na asawa yung kinakasama kahit hindi naman talaga mag-asawa. Kaya nga sa Biblia, kahit ang Panginoong Yesus, yung, di ba, yung babaeng kanyang kinausap, na sinabi niya, alam mo, meron ka ng naging 5 asawa. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo pa rin asawa. Nabasa niyo na po yun? Oh. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, kahit yung kinakasama pang 5 ngayon, hindi mo pa rin asawa. Pero ang sabi ng babae, parang ang claim niya, asawa niya yon. Pero hindi ganun sa Diyos, di ba? Kaya ang Panginoong Yesus, sinasabihan siya na hindi mo yan asawa. O ngayon, pagkahalimbawa, namumuhay ka ng ganun, ang tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Hindi. Hindi. Kaya nga ang ibig sabihin ng una, ng pag-aasawa, ito ay ano? Ano siya? Tipan. Ang pag-aasawa ay makikipag-ano ka? Tipan. Kaya siya kontrata. Ay, hindi, pastor, meron kaming pinirmahan marriage contract. Kaya dapat baguhin yun Dapat marriage covenant. Para sa akin Kasi pagka marriage contract, parang may expiration. Di ba? Parang may expiration pagka marriage contract. Pero marriage covenant, laging matatandaan ng lalaki o babae, may covenant ako. Dapat ganun. Kaya yung iba, di ba, minsan, pagka yung halimbawa, hindi na magkasundo, sabi ng babae, babalik ko na itong asawa ko sa biyanang ko. Ayoko na dito. Baguhin na namin yung aming Hindi naman pwede rin yun. Di ba? Yung ganon. Kaya po yung kasal, tipan po yan. Kaya pag binasa po natin to, di ba, sa Malakias, ninyo po, 2:13-16. Kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pumanangis kahit dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Alam niyo po kung bakit? Pag binasa po natin yung unang mga verse dyan, tungkol sa niya Malakay, lagi niyo ginagamit pagka nag-exhort. So, offering at saka tithes. Alam niyo po, kasi yung bansang Israel, ang Diyos ay hindi na nalulugod sa kanila. Ano po? Dahil sila po ay hindi na sumusunod sa Kanya. At ang isa pong dahilan, halimbawa, hindi sila nagbibigay ng kanilang tithes, ng kanilang offering, at hindi lang po iyon. Pati po ito, sabi niya. Kasi yun ang unang mga verse dun yung 10, di ba? Malakias 2:10, di ba? 11, 12, tapos 13 na yan, 13, tapos, ang susunod, na hindi pa rin nila ginagawa na, kaya kahit na sila napupunta doon sa tabernakulo, nag-aalay sila, hindi tinatanggap ng Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na talaga sila sumusunod sa Diyos. Kaya pagdating dito sa verse 14, tinatanong nyo kung bakit. Bakit hindi nyo tinatanggap yung aming mga alay? Ito po ang isa pa, saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagaman nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Kita niyo po? Kaya kahit anong gawin ng taon, nagsisimba siya, dumadalo siya, nakikinig siya. Pero hindi siya sumusunod dun sa kalooban ng Diyos, katulad nito, baliwala po yun, mga kapatid. Kahit anong gawin natin. Kasi tandaan po natin, ang buhay Kristiyano ay buhay pagsunod.
Buhay pagsunod po. Kaya nga ang utos ng Panginoon, turuan nyo silang sumunod. Saan? Sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating kahulugan ng pagiging Kristiyano. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kaya nga makikipag-isa tayo sa Panginoong Yesus eh. Ano yung ibig sabihin na makikipag-isa? Kung ano ang gusto ng Panginoon, kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang kalooban, yun yung ating ginagawa o susundin. Kaya pagdating po sa pag-aasawa, abay tipan po yan. Kaya nagagalit po ang Diyos sa bansang Israel noon, sa mga Israelites. At yan po yung kanila pong mga hindi pagsunod. Kaya baliwala yung kanilang ginagawang pagsamba. Dahil yung tipan nila doon sa kanilang mga asawa, lalaki man yun o babae, kung hindi sila nagiging tapat, alam nyo po, pagka ang isang tao, babae o lalaki, hindi tapat sa kanyang asawa, sinisira niya yung tipan. Sinira niya yung tipan na ginawa niya sa kanyang asawa. Ano pa po? Ayan. Nilikha silang lalaki at babae upang sila dumami. So ang purpose pala talaga ng pag-aasawa ay dumami. Magkaroon ng mga anak. Kaya lang, yung tipan ay sa pagitan ng lalaki at babae. Sabi nga rito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala dito. So yung tipan po ay sa pagitan lamang yan dapat ng babae at lalaki. Eh, iba, ay hindi pastor. Basta nagmamahalang kami kahit parehas kami ng kasarian. Kasi ang sabi ng Biblia, magmahalan kayo. Turuin mo yun. Sabi po kasi ng Biblia, diba yun ang utos, magmahalan. Okay, magmahalan kami. Kaya nagpakasal din kami kahit kami parehas na lalaki at babae. Ay, kalukuhan po yun. Sa sarili mo lang yun. Mangunawa. Dinadaya ka ng sarili mo at nadaya ka na rin ng demonyo. Pagka ganun. Ang sabi nga ginawa siyang lalaki at babae. O ginawa silang lalaki at babae. Kaya po yung nagpapakasal na lalaki sa lalaki at babae sa babae, makasama po nun. Paano na magkakaanak yun? Sige po. Ba't pastor dumadami? Dumadami yung mga ba't yung mga bading daw dumadami, hindi naman nanganganak. Diba? Paano pinadadaya yun? O nadaya yung kanilang isip. Sasabihin nung demonyo sa'yo, lalaki ka. Sasabihin doon sa babae, lalaki ka. Kahit babae. Yun namang yun namang lalaki. Babae ka. Oo nga. Ang ganda-ganda ko. Ay, mga kapatid, pandaraya po ng dyablo yun. Kahit ikaw, pwede mong dayain ang iyong sarili. Mga kapatid. O tinan mo, parang ganito lang. Halimbawa, sabihin ko na Amerikano ako. Tanungin niyo ako. Diba? Ano ba yung
tawag sa mga ganon pagka Pilipino, pagka nagpipill up ka ng citizenship, lalagay ko, American. Tapos Pastor, ba't American? Amerikano ako. Basta ang pagkakilala ko sa sarili, Amerikano ako. Pwede mong anihin yun, panindigan. Dahil dinadaya mo nga sarili mo. Halimbawa, di ba? Yung maitim, sabihin niya, puti ako. Basta kung gusto mo dayain ng sarili mo, pwede mong panindigan yon. Kahit hindi naman. Kasi dinadayo mo nga yung sarili mo. Kaya pag sinabi mo na, babae ako, pero lalaki ka, dinadaya mo na ang sarili mo. Pagka ganun. Nadadaya ka na ng sarili mo. Pwede mo bang dayain ang sarili mo? Yan, sabi ng Biblia eh. Dahil mandaraya yung puso eh. Di ba? Kaya nga yung mga kapatid, yung kasabihan na, sundin mo puso mo. Ay, mag-ingat ka. Di ba? Mali po yun. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Di ba? Okay yan. Kaya yung iba, di ba? Binababayaan na lang nila yung anak nila na ganun. Imbis na mandigan yung mga magulang kung ano yung tama sa mali, doon sa matuwid at saka sa baluktot, sa masama at saka kung ano yung mabuti. Dapat yung mga magulang na naninindigan sa ganun. Kahit magalit pa sila sa iyo. Amen? Hindi, totoo po. Kaya kita nyo, nasasanay na tayo sa ganun. Nasasanay na yung mga tao, nasasanay na yung ating mga anak. Kasi bakit? Pinababayaan lang natin. Anak, lalaki ka. Hindi, babae ako. Kahit anong gawin mo, di ba? Lubog mo pa sa tubig. Pag lalaki ka, babae. Sirena. Yun ang sinasabi. Kaya nilalang po tayong lalaki lang at babae. Kaya yung pong pag-aasawa ay sa lalaki lang yon at sa babae. Hindi pwede yun sa lalaki, babae sa babae. Dahil ang nilikha ng Diyos ay si Adan at saka si Steve. Si Eve. Hindi si Adan at si Steve. Adan, Eve. Kaya para sa lalaki at babae lang po ang pag-aasawa. Pero alam niyo po, darating yung panahon. Sa atin, mangyayari po yan. Na ikakasal na talaga. Yun ang legal. Kasi yung mga nagpapakasal sa mga, Christian daw kuno yun, yun? Illegal pa rin yun. Kasi wala pa sa batas natin yun eh. Wala pa sa batas natin yun. Pero, alam niyo po, dadating yung panahon na yun na baka maging legal yun. Kaya kita niyo, tinutulak po yan sa sa Kongreso. Tapos pagkamatindi pa nun, kapag halimbawa yung batas ay sasamahan ng hindi pwedeng hindi kakasalin ng pastor, pare, ministro, ano pa man, yung babae sa babae at lalaki sa lalaki, hindi pwedeng hindi nila kakasalin, basta magpapakasal. Halimbawa, isinabatas yung ganon, anong gagawin ko? Halimbawa, hindi na ako kukuha ng lisensya. O kaya naman, kung may lisensya ako, wala akong magagawa kundi kasalin yon pagka may lumapit. Kasi pag hindi, nakalagay doon, ikukulong yung mga hindi magkakasal. Pwede ba mangyari yon? Ay, pwede po mangyari yon. Anong gagawin ko ngayon? Ay, maninindigan ako. Ikulong nyo na lang ako. Pero hindi ko gagawin yan. Doon nga papasok yung persecution. Yun yung challenge ng paglilingkod, pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Maniwala po kayo, dadating yung panahon na yon. Kung talaga bang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hamon po yung mga ganon.
Nawa po hindi mangyari, kaya lang, hindi natin alam. Ano po? Ano pa po mga kapatid? Ito ay tipan na panghabang buhay. Kaya sabi diyan, sa 1 Corinthians 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. So yung tipan, panghabang buhay. Kaya pagka ikinasal yung lalaki at babae, alam niyo po, kahit sa harapan ng Diyos, pagharap natin, kahit naghiwalay pa yun, hahanapin ng Diyos yun. Hindi. Kasi bakit? Meron pong utos. Din niyo po ha? May utos saan? Sa lalaking may asawa at babaeng may asawa. So mananagot yung lalaki at babae sa kanilang asawa. Kaya pagharap sa hukuman ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? Sa atin. Kaya nga sabi, tayo hahatulan ayon sa ating mga ginawa. Mga kapatid, yun minsan hindi naintindihan ng iba. Kaya nga pinag-aaralan po natin. Dahil tayo'y mananagot sa Diyos ayon sa ating mga ginawa. O pagpapalain tayo ng Diyos o bibigyan ng reward ayon sa ating mga pagsunod sa ating mga ginawa nung tayo ay nandito pa sa lupa. At parurusahan naman tayo ayon din sa ating mga ginawa. Kaya sabi ng Biblia, at parurusahan sila ayon doon sa mga kasamaang ginawa nila. Kaya po yung tipan, panghabang buhay. Kapag namatay na ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay sa isa ring mananampalataya. Kita niyo po? May instruction palagi. Yung mananampalataya, ang dapat, makikipagtipan siya saan? Sa mananampalataya. At habang buhay yung tipan na iyon. Habang buhay yun. Pwede ka lang uling mag-asawa pagka na? Ha? Pag namatay. Diba? Bawa si Ate Myla, diba? Pwede pa mag-asawa yan. Kung gusto niya. Ayaw lang ng mga anak niya. Ayun ang problema. Di ba? Ang problema niya na yon. Di ba? Sunod. Ayaw ng Diyos sa paghiwalay. Ito niyo po. Sabi diyan. Sa 16. Basahin po natin. 1, 2, 3. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napopot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Yun nga. Nakaka-relate si ate. Si ate Christy, nasa harapan pa. So, ibig sabihin, pag yung lalaki, di ba, mabagsik sa asawa, pinabayaan niya yung kanyang asawa, tapos iniwan niya, abay. Pero ang masaklap nito, pagka halimbawa, iniwan ka, nag-asawa ka, yun yung masaklap. Wala kayong pinagkaiba. Pero ayaw ng Diyos na naghihiwalay po yung mag-asawa. Napopoot siya, lalo na yung mga sila pa yung gumagawa ng paraan para walay sila. Naku po. Hindi po yun maililihim sa Diyos. Hindi po yun pwedeng itago. Lalo na pagharap na natin sa Panginoon. Hindi po yun maitatago. Kaya ang dami sa Biblia na itinuturo. Tulad ng mga binabasa natin, tungkol sa mag-asawa. Hindi kulang po iyan. Para lang manatiling buo. Ang problema, matigas lang talaga ang ulo minsan ng tao. Kaya po yung pag-aasawa ay tipan po yan. Covenant yan. Habang buhay.
Magiging malaya ka lang uli pagka namatay na. Ano? At yun yung pinanalangin yata ni Ate Myla. Hindi naman. hindi. Hindi. Ano? Kaya si Ate Myla, saya-saya. Hindi. 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 Ibig sabihin, si Ate Myla, ini-enjoy niyo yung kanyang buhay, ngayon. Oo. Yung kanyang buhay Kristiyano, buhay, ayan, si Ate Christy, sabi nga ni Apostol Pablo, mas mabuti na lang na manatili kang walang asawa. Lalo na pagka nabalo ka na. Nasa Biblia po yun. Pag binasa natin yung 1 Corinthians 7, kaysa naman mag-asawa ko ulit, tapos ang napangasawa, mas malala pa doon kaysa dati. Malaking problema po yun. Kaya ang Diyos ay nasusuklam. Ayaw niya na naghihiwalay talaga yung mag-asawa. Mananagot talaga sa Diyos. Yung mga lalaki o babae na gumagawa na kung saan para masira, mawasak, yung kanilang tipan. Ayan, paalala po, parang nagsiseminar tayo, no? Ano ba po? Pero ipinapahintulot ang paghihiwalay, yun po ipinapahintulot ang paghihiwalay dahil sa katigasan ng kalooban. Sabi rito, may ilang Pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan o dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa inilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Tapos, hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Gawin mo yun? Diba? Pero ito pong sinasabi rito na yung ipinapahintulot yung paghihiwalay, ang sabi, dahil sa katigasan ng kalooban. Pero sa simula't simula, ay hindi gayon. Kasi ayaw nga ng Diyos yung paghiwalay. Hinayaan lang po yan dahil sa katigasan ng kalooban. Ano po? Doon sa kautusan ni Moises. Kaya hanggang ngayon, ginagaya po yun. Diba? Kaya kahit sa atin, merong nagtutulak nung divorce. Ano po? Meron nga yung tinatawag na annulment. Tapos, ang mga dahilan pa, hindi naman ganun ka lalim. Pero ang katwiran ng mga Pariseo, sabi, naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ng kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Parang sa kanila, kahit anong dahilan lang eh. Parang sa Amerika, di ba? Nagpakasal nga, kinabukasan, naghiwalay. Tingnan niyo po yung ganun ka, tindi. Pero alam nyo, hindi pinapahintulot yun ng Diyos. Pero pinahintulutan ni Moises. Hindi ang Diyos nagpapahintulot nun, mga kapatid. Kasi dahil sa katigasan ng kalooban ng tao o ng katigasan ng ulo ng tao. Ayan, sabi dyan, tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa sa isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises, di ba? Hindi ng Diyos. Yun yung sa kautusan ni Moises. Ano po? Ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi gayon sa pasimula. Hindi gayon ang kalooban ng Diyos sa pasimula. Yun ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesus. Pero ang sabi niya, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Bakit? Bakit sinasabi pong gano'n ng ating Panginoong Hesus? Kasi nga, marami mga lalaki at babae, matitigas talaga ang ulo. Bakit? Kinasal
Sila, mag-asawa na nga sila, nagtipanan na nga sila. Tapos, ang ginagawa ng iba, sinisira. Bine-break nila. Yun yung mahirap. Yun po yung katigasan ng ulo. Gagawin niya yung mga gusto niyang gawin. Samantalang meron na siyang asawa. Na dapat kanyang inaalagaan, minamahal, yung magtapat siya sa kanyang asawa, pero dahil sa katigasan ng kalooban, ng ulo, ay sumasideline. Sumisegue. Yung mga ganon, dahil po yun sa katigasan. Siyempre, pagka matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod. Saan? Doon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Pero kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, susunod tayo sa mga utos ng Diyos, hindi po mangyayari yun, yung may maghihiwalay. Amen? Hindi po mangyayari yun. Basta tayo susunod sa Panginoon. Lalo na pagka ikay meron ng asawa. Wala pong mangyayaring pag-iwalay pagka iyong inalagaan yung tipan. Nasisira ang tipan pagka ikay nagkukumit na ng kasalanan. Ganun po yun mga kapatid. Kaya sabi dito, ito ang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sino mang lalaking magpalayas, tingnan niyo po basahin po natin mabuti, at humiwalay sa kanyang asawa, tingnan niyo po maliban kung ang asawa niya'y nangalunya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangalunya. So may hayaan po noon na paghihiwalay. Ang sabi maliban kung ang asawa niya'y nangalunya. Yun po yung hinahayaan. Kasi, pag nangalunya na, binrake niya na yung tipan. Mga kapatid. Kaya hinahayaan yon doon saan? Kautusan ni Moises. Pero sa iba, di ba, kahit anong kadahilanan lang, makikipaghiwalay sila sa kanilang mga asawa. Pero pag biblical yung pinag-uusapan, ang hinahayaan lang, sa panahon ng kautusan ni Moises, ay yung kapag nangalunya. Di ba, ngayon, iba-iba yung mga kadahilanan para makipaghiwalay na ako sa ko. Kasi ganito, ganire, ganyan, di ba? Dapat maintindihan natin mabuti po ito. Sige. Ano pa po? Ito po ay tipan na para sa magkauri. Basahin uli natin ito. 1, 2, 3. Magbasa kayo. 1, 2, 3. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya na mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit, dapat ay sa isa ring mananampalataya sa Panginoon o nananampalataya sa Panginoon. Kaya dapat yung nag-aasawa, yung mga, tayo, yung, po? Kung mag-aasawa kayo, kauri. Mga mananampalataya. Ulitin ko mga kapatid, yung mga binata dalaga, kung kayo'y mag-aasawa, ay mag-asawa kayo ng kauri. Kaya pag tupa ka, dapat tupa. Hindi kambing. Tama, hindi? Hindi. Hindi kambing. Ay pagkahalimbawa, may nanliligaw sa'yo. Halimbawa,
May nanliligaw kay Bethel? Tama ba? Ha? Si Bethel ba yung walang ano? Si ano? Sino yan? Si Blessy. Nalilito ako sa dalawang to. Yan. Di ba, may nanliligaw kay Blessy. Ano? Hindi may nanliligaw sa kanya. Ay unbeliever. Ay sigurado. Manliligaw. Kaya meron ka ng ano? Manliligaw. Pagka unbeliever, pagka may nanliligaw sa iyo, ano? Non-believer, sigurado may manliligaw na sa iyo. Siguro, maniwala po kayo. Lahat po, halos ng mga nawawala rito ng mga kabataan, may nanligaw, nanaligaw. Kasi hindi kauri. O kaya naman, pagkalimbawa, lalaki, Christian ka, di ba? Tapos, naligaw ka ng unbeliever. Ay, dadaling ko po yun. Akayin ko po. Ano? Ay, ang daming ganun. Nawala. Nawala. Ikaw na rin. Biruin mo, yung manliligaw eh. Yun mismo nanligaw sa kanya. Diba? Iyon yung problema. Ang gusto niyo mawala. Dito. Ano? Simple lang. Lalo yung mga binatdalaga. Either magpaligaw ka, ano, sa hindi mananampalataya, o manligaw ka ng hindi mananampalataya. Opo. Sa Biblia po yun, mga kapatid. Tinan nyo, Diba? Ang asawa para kay Adan, sabi nga po rito, no? Nung binigyan ng Diyos si Adan ng asawa, sa wakas, narito na ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babaeng itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Pero ang sabi po dyan, ano, sa 22, 21, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang naihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Abay, galing pala talaga yung mga babae sa tadyang, ano? Kaya kumpleto na ako ng tadyang eh. Kasi naandyan na si Ate Sonyo eh. Nakaisa, no? Kala niya. Sabi dyan, ano? Ang tadyang na iyo'y ginawa niya na isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Diba? Kaya mapapansin niyo, yung babae, malapit dito sa ano? Puso. Hindi, totoo po mga kapatid. Bakit kaya dito kinuha ng Diyos, nang galing ng Diyos? Ano? Napakalapit sa puso. Anong ibig sabihin nun? Abay, dapat, di ba? Dapat talagang ano, minamahal. Pinaglilingkuran. Di ba? Kaya si Ate Sunyo, ako naglilingkod. Di ba? Hindi, totoo po dapat ganun. Hindi, yun po yung totoo. Bakit siya kinuha sa malapit sa puso? Dahil para mahalin, di ba? Para alagaan, di ba? Para paglingkuran. Kaya nga tadyang eh, hindi, ba't tinatadyakan eh? Di ba, mga kapatid? Yun po yung ibig sabihin yan. Sabi diyan, ano?
ito yung dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging mga kapatid. Ang linaw, hindi mag-isa. Ano? Ano pa po? Asawatin niyo po para sa mga Israelita. Kahit noon, ganun po ang utos ng Panginoon na hindi tayo dapat o sila mag-aasawa ng hindi nila kalahi. Tinan niyo po. Basahin po natin. 1, 2, 3. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh. Napansin niyo po, di ba? Ilalayo yung mga mananampalataya kay Yahweh. Ngayon, sino sasambahin? Yung ibang mga Diyos na. Ay, pastor, hindi naman sumasamba sa Diyos-Diyosan yung yung napangasawa ko eh. Ay, ba't nasan ka na? Alam niyo po, pagka yung isang Kristiyano, sinabi niyang Kristiyano siya, tapos, nangasawa siya, hindi man nampataya. Hindi siya sumasamba dun sa halimbawa, dun sa bilog. Siya o yung kanyang asawa. Pero hindi siya umaaten. Hindi siya sumasamba, hindi siya dumadalo. Wala na siya. Sa palagay niyo, sumusunod pa sa Diyos yun? Hindi na po mga kapatid. Dahil pagka sumusunod tayo sa Diyos, dapat sinusunod natin yung kanyang mga utos. Hindi pwedeng idahilan natin na, hindi na lang ako nag-attend pastor kasi ganyan. Pero sumasamba, kinikilala ko pa rin ng Diyos. Kalukuhan po yun mga kapatid. Pagka ganon, idadahilan na lang natin lahat yun. Sasabihin na lang lahat, basta pastor, hindi ko na kayo mga Diyos-Diyusan, ang Diyos na makapangyarihan na sinasamba ko, pero hindi ako, hindi ako ma-attend dyan. Pag lahat ganun katiwara natin, wala na tayo lahat dito. Napakasimple lang. Kaya pagka yung ganun mga kapatid, ng katiwiran, tandaan natin, meron ng ibang sinasamba yun na Diyos. Dahil pag totoo at buhay na Diyos ang sinasamba natin, at sumusunod tayo sa Kanya, dapat magsasama-sama po tayo. Ginagawa natin yung Kanyang mga utos o yung Kanyang kalooban. Yung mga ganon, nadadaya po yun ng kanilang mga sarili or nadaya na rin ng dyablo. Kaya sabi diyan, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo kanyang lilipulin agad. Pero inyo, lilipulin ng Diyos yung hindi talagang sumusunod sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin niyan. Hindi pwedeng idadahilan lang ng mga tao, sino man, kahit nagsasabing Kristiyano tayo, tapos hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Tandaan natin na ang maliligtas ay yung mga sumusunod sa Kanyang kalooban. Nasabi ng salita ng Diyos, kaya hindi lahat ng tumatawag ay maliligtas. Tapos sasabihin, pastor, nag-ano rin naman ako, ganito, ganyan. Sasabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Ayaw mapaggawa ng kasamaan. Sabi niya, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya dapat po, talagang, paano yung pastor? Wala akong makita. Di ba? Ang dami-dami. Pastor, pwede rin kahit sa ibang church. Bakit naman hindi? Basta't mananampalataya. Sabi ni Eljon, okay. Yes. Di ba? Hindi totoo, basta't mananampalataya. Kasi pag talagang mananampalataya, mga kapatid, di ba mag-ano kayo magkasundo kayo Kakaisa kayo
Magtuturoan kayo, magpapalakasan kayo. Di ba? Dahil meron kayong isang pinaniniwalaan. Pero pagka hindi na, ay doon pa lang, hindi na kayo magkasundo. Yung kaakbay mo, kambing. Iba yung sigaw niya, meh! Ikaw naman, mi. Di ba yung mga ganon? Amen? Ayan. Sana may natututunan tayo. Ano pa po? Muting lagaw, ang pag-aasawa, isang tipan na panghabang buhay. Lumalaya lamang mula sa tipan na ito kapag namatay ang isa sa mag-asawa. Maaring humiwalay ang isa nga. Kapag ang asawa ay nangalunya, pinapahintulit ito ng Diyos, bagaman ang higit na mabuti pagpapatawad at pagkakasundo ng mag-asawa. Tapos, ang pinagtitipan ay lalaki at babae. Ito ay upang sila mayroong kakayahang tumupad sa atas na magparami at punuin ang buong daigdig. Tapos, ang pinagtitipan ay magkauri sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga kumikilala lamang kay Yahweh ang makapagtuturo sa kanilang mga anak na kumilala rin sa Diyos. Ang linaw po niyan. Natandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya di ba, tinan nyo, tayong mga magulang, di ba nagkakaproblema tayo kapag yung ating mga anak, di ba? Pag yung ating mga anak ay hindi natin naturuan ng salita ng Diyos. Tapos, pagka sila may sarili ng desisyon, gagawin na lang nila yung kanilang gustong gawin. Nawala na yung gabay ng salita ng Diyos. At yun yung pangkaraniwang problema natin. Lalo na sa mga magulang. Ngayon, yung mga mananampalatayang mga binata at dalaga, ay kung gusto nyo po, na makasunod talaga sa kalooban ng Diyos, i-apply po natin ito. Amen, mga kabataan? Parang hina ng amin nyo. Amen? Yes. Dapat yan. Sunod, mga kapatid, ano nga po ba ang tipang pag-aasawa sa mata ng Panginoong Diyos? Ayan, ito ang paraan ng Diyos, pangalawa, upang iganap ang layuning magkaroon ng mga anak na makakasama niya sa walang hanggan. Ulitin ko, ito yung paraan ng Diyos upang iganap ang layuning magkaroon ng mga anak na makakasama niya sa walang hanggan. Kasi sa simula't simula, yun po yung layunin ng Diyos. Ano po? Na yung mga tao, yung nilikha niya, si Eva at Adan, ay magkaanak na makakasama ng Diyos sa walang hanggan. Sabi nga po dyan, ang tipo ng pag-asawa ay kasangkapan ng Diyos upang iganap ang kanyang kalooban mula pa nung una. Ito ang dahilan ng kanyang paglikha, ng kanyang pagliligtas sa tao, at ng kanyang mga gagawin pa sa nalalapit na panahon. Layo niya na sa paglikha sa tao na ang mga ito ay gawin niyang mga anak na makakasama niya sa daigdig o dun sa bagong daigdig sa walang hanggan. So tinan niyo po yung layunin sa pagkalikha. Sabi po rito, purihin ng Diyos at Ama nating Panginoon Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit. Ano po yung pagpapalang espiritual niyon? Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, bago palikhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, nasa planuhan talaga ng Diyos na yung mga tao, ay hihirangin niya, pipiliin niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po tayo patuloy na pinababanal. Dahil yung layunin ng Diyos sa simula pa. Nasira lang na magkasala yung tao. Pero hindi nagbago yon. Hindi nagbago yon. Kaya nga yung mga tao ay talagang sinisikap niyang ibalik
sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga lahat ng parang ginawa na ng Panginoon nung panahon na yun, di ba? Sa lumang tipan. Madala siya ng mga hukom, mga propeta, ano po? Tapos ang ginagawa ng mga tao, hindi pinapakinggan. Ay yung huling-huli, pinadala niya ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin yan. Para yung tao talaga makabalik sa Kanya. Kaya sabi rito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. So, ang plano talaga ng Diyos ay yung mga anak ni Eva at Adan, dapat ay maging mga anak niya. Di ba? Nasira po yun? Di ba? Dahil nagkasala yung tao. Pero, hindi nagbabago yung plano ng Diyos. Yun pa rin. Gusto niya pa rin yung mga tao na isinilang, mga lahi ni Adan. Kahit na nagkasala pa, ay maibalik sa kanya para maging anak niya. Amen? Yes. Yun po yung banglinaw. Yun po yung layunin sa pagkalikha. Layunin nga ng Diyos na punuin ang buong daigdig at pamahalaan nito sa pamamagitan ng likhang tao na nila yung maging mga anak niya. Dahil dito, pare-pareho ang atas ng Diyos sa bawat panibagong pagsisimula ng tao sa kasaysayan. Magpakarami sila at punuin ang daigdig. Tingnan niyo po, sabi po rito, ito ang iniutos sa unang lalaki at babae. Gusto niya talaga dumami yung tao na magiging mga anak niya. Ano sabi? Ito rin yung iniutos nang magsimula uli siya kay Noe. Di ba? Kahit na makasalanan yung tao, napakasama. Di ba? Ginunaunang Diyos yun. Dahil wala na natitirang matino Si Noe lang Pero dahil nasa plano talaga ng Diyos yun, na yung mga tao ay aariin niyang mga anak. Inulit niya uli kay Noe. Ganun uli yung utos. Pag binasa po natin yan, ito rin yung dahilan bakit ibinagsak ang Babel at kinalat ang mga tao. Ito nga lang ng Diyos ay punuin. Hindi, nung panahon ng Babel, nagsasama-sama lang yung mga tao. Tapos iisa lang yung wika. Ano pa po? Ito rin ang dahilan kung bakit itinangi ang Israel. Ginawa ito ng Diyos upang sila ang pagmula ng Mesyas at ipangaral siya sa lahat ng mga bansang nahiwalay sa Diyos. Sa gayon, ang sino mang makababalik ay magiging mga anak niya na makakasama sa walang hanggan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay tinatawag na huling Adan sa pamamagitan niya at ng lahat na nakipag-isa sa Kanya na isa sa katuparan ng Diyos ang panimulang layunin niya para sa tao. Kaya kita niyo po ang utos ng Diyos kay Eva at Adan, magpakarami kayo at punuin ninyo ang ng inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala dito. Tanong, nung sinabi po ng Diyos sa kanila yan, nagkasala na ba sila o hindi? Hindi pa. Hindi pa. Perfect pa yung tao. Wala pang kasalanan. Kaya kung hindi nagkasala si Eva at Adan, dadami yung lahi ng tao na mga mababait, mga banal. Di ba? Mga sumusunod sa Diyos. Mga anak ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin. Kasi ang gusto nga ng Diyos ay pupunin yung daigdig ng mga anak niya. Kaya lang, hindi nagkasala yung tao, di ba? Anak ba ng Diyos yun? Kaya sa Biblia may tinatawag na anak ng dyablo at anak ng Diyos. Magkaiba po yun. Ano pa po? Ayan, kay Noe, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong supling, ang buong daigdig. Kita nyo di ba? Ginunaw niya yung buong daigdig nun. Sila lang natira. Pero inulit niya uli yung sinabi niya kay Eva at Adan. Yun po yung kalooban ng Panginoon. Ayan, ang ginawa sa Babel. Ayan, at mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Di pagkatapos ni Noe, di ba? Dumami uli yung tao.
Masama pa rin. Di ba? Tapos, eto na nga, nagkakaisa na yung tao sa kasamaan, nagtayo sila nung Babel. Dahil ang tinatawag na nila nun ay ibang Diyos. Hindi na si Yahweh. Tapos nagsasama-sama lang sila. Imbis na sila mag-scattered. Ang ginawa ng Diyos para mag-scattered sila, binago ng Diyos yung lahat ay yung mga wika ng tao. Hindi na sila magkaintindihan. Kaya nagkanya-kanya na yung mga tao. Kasi nga, ang kalooban ng Diyos, pupunuin yung mundaigdig ng mga tao. Kaya lang, ang mga tao nagpakasama pa rin. Pero, hindi pa rin nagbabago yung layunin at plano ng Diyos. Kaya ang iniutos ng Diyos sa bawat nakipag-isa sa Panginoong Yesus, kahit na nalayo na yung mga tao sa Kanya, di ba? Ang utos, ang sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, sabing ganun, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Kita niyo po, ang gusto talaga ng Panginoon, yung mga tao sa bansa. Kasi yun yung plano niya na maging mga anak niya. Sumusunod sa Kanya. Mga kapatid. Kaya yun yung layunin ng Tingnan niyo po, ng pag-aasawa na yung magiging mga anak natin ay magiging mga anak ng Diyos. Kaya sinabi po yan ng Biblia, At para sa lahat na makikipag-isa sa Panginoong Yesus, kita nyo na, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Laging binabanggit yun. Yun yung plano at layunin ng Diyos sa mga tao. Kaya nga yung mga nag-aasawa, ang kaloob ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, magkakaroon sila ng mga tatawaging anak ng Diyos. O basta't asawa, kaya lang hindi yun ang nangyayari. Pero mo, anak ka ng Diyos, tapos yung mga anak mo, di ba? Nanampalataya ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Panginoon, tapos yung mga anak mo hindi. Kaya sa simula pa lang, di ba, habang maliit pa, ang turo na sa mga magulang, palakihin mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Para paglaki niya, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Para paglaki niya ay hindi niya malilimutan. Kaya ang pinakamagandang ipamana sa mga anak, hindi yung kayamanan, kundi yung yung pananampalataya na may pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Kasi kahit na mag-unlad pa yung sino man, kung hiwalay naman tayo sa Diyos, ay walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Di baling simple lang. Simple lang. Pero sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? So, hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang panimulang layunin. Kaya pagka nangyari na po yun, dumating na ang Panginoong Yesus, kakasamahin niya na yung kanyang mga anak. Kaya sabi rito, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Hindi pa nangyayari yan. Maninirahan siyang kasama nila. Katulad ng dun sa Garden of Eden, na yung tao ay kasama ng Diyos. At yung Diyos ay kasama ng tao. Humiwalay lang yung Diyos talaga sa tao dahil sa kasalanan. So, ibinabalik niya lang sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Kaya sabi rito, maninirahan siyang kasama nila at sino yung magiging bayan niya? Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata,
wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating buhay. Ay, huwag natin sama yan. Haba po. Ayan. So, sa lagom tayo. So, ang tipang pag-aasawa, ay tinatag ng Diyos mula pa sa simula ng kasaysayan ng tao. Ito ang pinili niyang kasangkapan upang iganap ang kanyang layuning pagpaparami ng mga anak na makakasama niya sa walang hanggan. Sa ganito ay maibabahagi niya ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa nilikha. Ito ay kanyang igaganap at pinuno ng liping tao ang buong daigdig. Pagdating ng wakas, ihiwalay ng Diyos ang mga nakinig at nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Ang mga ito ang kanyang aangkining mga anak at pipilingin sa walang hanggan. Ang mga matitigas naman ang kalooban. Yung matitigas ang ulo, ayaw sumunod. Ano? Sabing ganyan, ay maihiwalay sa kanya at mapapahamak sa walang hanggan din. Igalang po ang tipang pag-asawa, sundin ang kalooban ng Diyos para dito. At ang sa gayon, tayo ay kanyang mapagpapala ngayon at maging sa walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At nawa po, ay may